Napunit ang katahimikan ng malaking bahay ng isang nakakabinging tunog ng paggupit. Mabilis, walang pag-aalinlangan, at puno ng galit. Isang matalas na bakal ang humiwa sa plastik at isa-isang nahulog sa marmol na sahig ang mga piraso ng credit card. 15 piraso. 15 taon ng panlilinlang, pagpapanggap at sakit. Si Eliana Santos, na dating kilala sa kanyang mahinhin at mapagmahal na puso, ay ngayon ay isang babaeng may matinding galit sa mga mata. Bawat gupit ay parang paghiwa sa kanyang sariling laman, ngunit bawat paghiwa ay nagdudulot din ng kakaibang ginhawa. Ang mga credit card na hawak niya ay hindi kanya. Ito ay mga supplementary cards na pinapamahalaan niya para sa kanyang asawa, si Marco Montenegro. Ang asawang ngayon ay naghahanda upang magpakasal sa iba. Sa loob ng maraming taon, naging anino lang siya sa buhay ni Marco. Isang mapagmahal na asawa sa publiko, isang tagapamahala ng kanilang pinansyal, at isang babaeng pikit-matang nagtitiwala sa bawat pangako nito. Ngunit sa likod ng mga nakakasilaw na ngiti at matatamis na salita, unti-unting nabubunyag ang kabulukan. Ang mga huling buwan ay parang impyerno. Pinaikot ni Eliana ang isang piraso ng credit card sa kanyang daliri. Ang gilid nito ay matalas at mapanganib. Parang ang mga alaala. Ang mga alaala ng araw na una niyang nakita si Marco. Matangkad, makisig, at may mga matang nangangako ng habambuhay na pag-ibig. Mahal kita, Eliana. Bulong nito noon. Hawak ang kanyang kamay sa ilalim ng kumikinang na chandelier. Ikaw lang ang kailangan ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Eliana. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang ikaw lang ay naging ikaw at ang pera mo. Ang habambuhay ay naging hanggang sa may mahanap akong mas mayaman. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Marco. Ang pangalan nito ay kumislap sa screen na parang isang babala. Pinindot niya ang answer at agad na umalingaw-ngaw ang boses nito, puno ng pagmamataas at pagkairita. Eliana, anong kagaguhan ito? Sigaw nito. Bakit di ma-swipe ang credit cards ko? Nakailang tawag na sa akin ang bank at ang wedding planner. Kalmado si Eliana. Sobrang kalmado. Oh, sabi niya na parang bagong gising. Paanong hindi? Na-cancel ko na kasi, Marco. Lahat. Natahimik ang kabilang linya. Isang sandali. Pagkatapos ay sumabog ang galit ni Marco. Ano? Baliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano kaimportante ang kasal ko kay Sofia? Sofia, ang pangalan ng babaeng papalit sa kanya. Ang babaeng magmamana ng lahat ng sakit na dinanas niya. Ngunit hindi na ngayon. Hindi nahahayaan ni Eliana. Alam ko, Marco. Kalmado niyang tugon. At alam ko rin ang halaga ng mga pinaghirapan ko na ninakaw mo. Kaya simula ngayon, wala ka nang gagamitin mula sa akin. Hindi mo na ako mapagsasamantalahan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Eliana na parang naghuhulog ng libu-libong tonong bigat mula sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, naging isang martir siya, isang biktima. Ngunit hindi na. Ang babaeng biktima ay namatay kasama ang bawat gupit sa mga credit card na iyon. Nagsimula ang pananakot ni Marco. Magbabayad ka, Eliana. Sisiguraduhin kong magdudusa ka. Pinatay ni Eliana ang tawag. Hindi na siya makikinig sa mga banta nito. Hindi na niya hahayaan ang sarili na maging alipin ng takot. Lumapit siya sa salamin, tinitigan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, kundi puno ng apoy. Ang labi niya ay hindi na nanginginig, kundi nakangiti ng mapanukso. Hindi pa tapos ang laro, Marco. Bulong niya sa sarili, ang tinig ay matatag. Nagsisimula pa lang, at sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Umagang-umaga pa lang, binalot na ng panibagong katahimikan ng bahay.
Iba ito sa nakakabinging katahimikan kagabi. Ito ay katahimikan na may dalang pag-asa, pero may bahid pa rin ng panganib. Si Eliana, na bihirang gumising ng mas maaga sa araw ni Marco, ay ngayon ay nasa opisina nito sa bahay. Isang lugar na dati ay sagrado, bawal galawin. Ngayon, ito ang pinakasentro ng kanyang paghihiganti. Puno ng determinasyon, sinimulan niyang halughugin ang lahat. Ang bawat drawer, ang bawat libro, ang bawat dokumento ay kanyang sinuri. Alam niyang hindi magiging madali. Kilala niya si Marco. Marunong itong magtago, magmanipula, at magkunwari. Ngunit alam din niya ang kahinaan nito, ang pagiging masyadong kampante. Tiwala ka lang sa akin, Eliana. Naalala niyang sabi ni Marco isang gabi, habang hawak-hawak nito ang kanyang mana ng mga dokumento. Ako na ang bahala sa lahat. Iingatan ko ang pera mo. Pinigilan ni Eliana ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Hindi pera ang kailangan niya. Hustisya, iyon ang kailangan niya. Nakalapag sa mesa ang mga lumang bank statements, deeds ng lupa, at mga dokumento ng kumpanya. Karamihan dito ay mukhang malinis. Masyadong malinis. Ngunit isang lihim na compartment sa likod ng isang painting ang nakakuha ng kanyang pansin. Kinuha niya ang painting at doon nakakubli ang isang maliit na black box. Kinakabahan, binuksan niya ito. Sa loob ay may nakita siyang mga lumang USB drives, isang nakakode na notebook, at ilang mga pangalan ng kumpanya na hindi niya kailanman narinig. Ang mga kumpanyang ito ay nakarehistro sa mga offshore accounts, mga lugar na tago at mahirap abutin ng batas. Dito nagsimula ang laro. Kinausap ni Eliana ang kanyang bagong abogado, si Attorney Reyes, isang matandang abogado na may reputasyon sa pagiging tapat at matalino. Ngunit kahit si Attorney Reyes ay nagulat sa lawak ng panlilinlang ni Marco. Miss Eliana, malalim ito, sabi ni Attorney Reyes habang tinitignan ang mga dokumento na dala ni Eliana. Hindi lang ito basta pangungupit. May koneksyon ito sa mga malalaking transaksyon na posibleng may kinalaman sa money laundering. Naramdaman ni Eliana ang lamig sa kanyang mga buto. Hindi lang pala personal ang laban niya. Ito ay laban sa isang sistema na mas malaki kaysa sa inaakala niya. Kailangan natin ng matinding ebidensya, attorney, sabi ni Eliana. Kailangan nating pabagsakin si Marco at ang lahat ng koneksyon niya. Samantala, lumalabas na ang mga balita tungkol sa kanyang pag-cancel ng credit cards ni Marco. Sa isang party, narinig niya sa TV ang mga tawa ni Marco at Sofia. Hawak ni Marco ang isang baso ng champagne, nakangisi. Eliana, hindi ko nga alam kung sino ang babaeng iyan, sabi ni Marco sa reporter, tumatawa. Siguro ay nagseselos lang, wala siyang magagawa. Kumulo ang dugo ni Eliana. Ang kayabangan ni Marco ay walang katulad. Ngunit ang kayabangan din ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Isang gabi, habang abala si Eliana sa pag-aaral ng mga dokumento, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya kilala. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sinagot niya. Eliana, bulong ng isang boses, malalim at medyo pamilyar. Alam ko ang ginagawa mo at dapat mong malaman, mas malalim pa ang koneksyon ni Marco kaysa sa iniisip mo. Napakunot ang noo ni Eliana. Sino ito? Ngunit bago pa siya makasagot, narinig niya ang huling salita ng kabilang linya na parang isang babala. Mag-ingat ka. Hindi lang si Marco ang kalaban mo. Mayroon pang ibang tao na nagtatago sa anino at mas delikado sila. Biglang naputol ang tawag. Napaupo si Eliana, bumilis ang tibok ng puso. Hindi lang basta paghihiganti ang pinasok niya. Ito ay isang digmaan. At sa digmaang ito, ang bawat maling hakbang ay maaaring maging huli. Ang mga salita ng estranghero ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. May alam ako tungkol kay Marco. Mas malalim pa sa iniisip mo. Mula nang matanggap ang misteryosong tawag, hindi na mapakali si Eliana. Sino ang estranghero na yon? Bakit niya alam ang tungkol kay Marco?
At bakit niya babalaan si Eliana? Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa at pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga alalahanin na ito, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Sinubukan niyang i-trace ang numero, ngunit walang resulta. Tila sinadya nitong gawing anonymous ang tawag. Tanging ang mga salitang mas malalim pa ang koneksyon ni Marco ang patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Kinabukasan, habang iniinom ang kanyang kape, muling bumalik ang alaala ng isa pang impormasyon na nakuha niya mula sa mga nakatagong dokumento ni Marco. Ang pangalan ng isang Daniel Chua, isang negosyante na di umano'y naloko ni Marco sa isang malaking proyekto, ilang taon na ang nakakaraan. Siguro, bulong niya sa sarili, siya ang nasa likod ng tawag na yon. Hindi nag-aksaya ng oras si Eliana. Sa tulong ng kanyang investigador, nahanap niya ang contact information ni Daniel Chua. Pinag-isipan niya ng matagal kung paano lapitan ng taong ito. Kailangan niya ng kaalyado, ngunit kailangan din niya ng pag-iingat. Hindi niya pwedeng basta-basta pagtiwalaan ng sinuman. Nag-set siya ng meeting sa isang hindi gaanong kilalang cafe, malayo sa sentro ng syudad. Ang kapaligiran ay tahimik, ngunit ang loob niya ay puno ng tensyon. Dumating si Daniel Chua. Matangkad, may matalim na tingin, at may bakas ng pagod sa mga mata. Mukha itong isang taong maraming pinagdaanan. Parang si Eliana. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Daniel, nakita ni Eliana ang matinding galit at pait na matagal ding kumain sa kanyang sarili. Salamat sa pagpunta. Simula ni Eliana, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matatag. Ako si Eliana Santos. Alam ko, sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay malamig. Ano ang kailangan mo sa akin? Sigurado akong hindi ito tungkol sa kape. Dumiretso si Eliana sa punto. Alam kong naloko ka rin ni Marco Montenegro at alam kong may connection siya sa mga bagay na mas malaki kaysa sa nakikita ng karamihan. Biglang umigting ang panga ni Daniel. Paano mo nalaman? Ikinuwento ni Eliana ang lahat. Ang pagtatapos ng kanilang kasal, ang paggupit sa mga credit cards, ang mga dokumento na kanyang natuklasan, at ang misteryosong tawag. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Daniel mula sa pagdududa patungo sa pagkabigla at kalaunan sa pagkaunawa. Pagkatapos ng kanyang kwento, nagkwento naman si Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pait at galit habang inilalahad niya kung paano siya niloko ni Marco sa isang multi-million project. Nawala ang kanyang kumpanya, nasira ang kanyang reputasyon at nawasak ang kanyang pamilya. Hindi lang pera ang kinuha ni Marco sa kanya, kundi ang lahat. Pareho tayo, Daniel, sabi ni Eliana. Kinuha niya sa atin ang lahat, ngunit hindi na ngayon. Tinitigan ni Daniel si Eliana. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito, ang parehong apoy na matagal na ring nagliliyab sa kanya. Ngayon, may kasama itong pag-asa. Ano ang plano mo? Tanong ni Daniel. Inilatag ni Eliana ang kanyang mga natuklasan, ang mga kumpanya sa offshore accounts, ang mga hinala sa money laundering. Idinagdag niya ang mga impormasyon tungkol sa wedding party na gaganapin, na siyang magiging venue ng kanilang paghihiganti. Ngumiti si Daniel, isang ngiting matagal nang hindi niya nagagawa. Hindi itong ngiti ng saya, kundi ngiti ng pag-asa para sa hustisya. May alam ako tungkol sa mga taong konektado kay Marco. Mga taong nagtatago sa anino. Gaya ng sabi ng tumawag sa iyo. Ipinakita ni Daniel ang isang lumang folder. Puno ito ng mga pangalan, petsa, at lugar na konektado sa mga ilegal na transaksyon ni Marco. Mga ebidensya na mas malalim, mas detalyado, kaysa sa mga nakuha ni Eliana. Ito ang kanyang personal na dossier laban kay Marco na inipon niya sa loob ng maraming taon. Ito ang aking sandata, sabi ni Daniel, para sa araw na makahanap ako ng kapareho kong maglakas loob na lumaban.
Inabot niya ang kamay kay Eliana. Magkasama tayong babangon, Eliana. At sisiguraduhin nating magbabayad si Marco. Naglakas loob si Eliana at inabot ang kamay ni Daniel. Isang matatag na pagyakap. Ang kamay ni Daniel ay hindi kasing lamig ng mga hinala niya. Ito ay mainit. Puno ng pangako. Magsisimula na tayo, Daniel, sabi ni Eliana. Magsisimula na ang tunay na laro. Tiningnan ni Daniel ang folder sa mesa. Ito ang mga nakolekta ko, Eliana. Sana ay makatulong, ngunit kailangan nating mag-ingat. Maraming mata si Marco, marami siyang koneksyon. Sa pagkakaisa ng kanilang mga lakas, sina Eliana at Daniel ay naging isang matinding puwersa. Ang bawat araw ay ginugol nila sa pagpaplano, pagsisiyasat at pagtuklas ng mga mas malalalim na lihim ni Marco. Ang tahimik na opisina sa bahay ni Eliana ay naging isang war room, puno ng mga mapa, mga litrato at mga dokumento. Pinagsama nila ang mga ebidensya ni Eliana at ang dosye ni Daniel. Dito, unti-unting nabuo ang isang malaking larawan. Hindi lamang isang simpleng manloloko si Marco, kundi isang utak sa likod ng isang masalimuot na operasyon ng money laundering na konektado sa mga maimpluwensyang tao sa bansa. Hindi lang ito tungkol sa atin, Eliana, sabi ni Daniel isang gabi habang tinitignan ng isang flowchart ng mga koneksyon ni Marco. Maraming tao ang naloko niya, mga maliliit na negosyante, ordinaryong mamamayan. Ang Montenegro Empire ay binuo sa kasinungalingan. Nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang laban ni Eliana. Hindi na lang ito personal na paghihiganti. Ito ay paglaban para sa hustisya, para sa lahat ng mga biktima ni Marco. Habang lumalalim ang kanilang imbestigasyon, lalong nararamdaman nila ang pagiging delikado ng kanilang sitwasyon. Sinubukan nilang subaybayan ang isa sa mga business associates ni Marco, isang kilalang politiko. Sa isang parking lot, nakuha nila ang litrato ng politiko na may kausap na isang dayuhan habang nagpapalitan sila ng isang briefcase. Isang matinding ebidensya, ngunit hindi rin nagtagal, naramdaman ni Marco ang kanilang paggalaw. Nagsimulang lumabas ang mga paninira kay Eliana sa media. Isang serye ng mga tabloid articles ang naglalarawan sa kanya bilang isang gold digger, isang baliw na babaeng naghahanap lang ng atensyon dahil sa inggit kay Sofia, Eliana Santos, ang baliw na asawang ginagamit ang media para gumawa ng eskandalo. Basahin ang isang headline, napapikit si Eliana. Masakit, lalo na dahil nakita niya ang mga comments ng mga tao sa social media. Mga taong hinuhusgahan siya nang hindi nalalaman ang buong kwento. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Huwag kang magpadala, Eliana, sabi ni Daniel. Ganyan talaga ang laro ng mga taong tulad ni Marco. Sisirain nila ang reputasyon mo para hindi ka paniwalaan. Pero mas lumala pa ang sitwasyon. Isang umaga, tumawag ang abogado ni Eliana na si Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Miss Eliana, kailangan ko ng umurong, sabi ni Attorney Reyes. May nagbabanta sa pamilya ko. Hindi ko na kayang ituloy ito. Humihingi ako ng tawad. Napakislot si Eliana. Alam niyang mangyayari ito. Ang kapangyarihan ni Marco ay malawak. Ngayon, wala na siyang abogado. Pakiramdam niya ay nag-iisa na naman siya. Ngunit agad niyang naisip si Daniel. Hindi siya nag-iisa. Ganyan sila, Eliana, sabi ni Daniel nang sabihin niya ang tungkol kay Attorney Reyes. Gagawin nila ang lahat para tumahimik ka. Pero ito ang gusto nilang mangyari. Ang sumuko ka. Hindi tayo susuko. Sa kabilang banda, sa marangyang opisina ni Don Ricardo Montenegro, ang ama ni Marco, nag-uusap silang mag-ama. Ayusin mo ito, Marco, matigas na sabi ni Don Ricardo. Ang pangalan ng Montenegro ay hindi pwedeng dungisan ng isang hamak na babae. Ngumisi si Marco. Huwag kang mag-alala, Dad. Kontrolado ko ang lahat. Ginagawan ko na siya ng paraan
para tumahimik. Ang tingin niya sa akin ay tanga, pero hindi niya alam, hawak ko ang lahat ng alas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, parehong puno ng kayabangan at paghamak. Walang bakas ng awa o konsensya. Samantala, isang gabi, habang naglalakad si Eliana papunta sa kanyang kotse, may nakita siyang isang kahon sa may pintuan. Walang pangalan ng nagpadala. Kinakabahan, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may nakita siyang isang manika, nakasabit sa isang maliit na lubid, at may kutsilyo na nakasaksak sa puso nito. Sa ilalim ng manika, may isang maliit na sulat na nakasulat sa pula. Umalis ka na, Eliana. Kung hindi, ikaw ang susunod. Nanlamig si Eliana. Bumilis ang tibok ng puso. Hindi ito basta banta. Ito ay isang babala. At ang babalang ito ay nanggaling mismo sa puso ng kadiliman na kanyang nilalabanan. Hindi makatulog si Eliana ng gabing iyon. Ang imahe ng manikang may saksak sa puso ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Ang banta ay malinaw, malupit at personal. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong nag-alab ang apoy ng kanyang galit. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang manalo ang mga Montenegro. Maaga pa kinabukasan, kinausap niya si Daniel. Ipinakita niya ang manika at ang sulat. Sumeryoso ang mukha ni Daniel. Alam kong ganyan sila, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Hindi sila nagbibiro, Eliana. Dapat nating doblehin ang pag-iingat. Sa mga sumunod na araw, lalo nilang pinabilis ang kanilang mga hakbang. Ang bawat impormasyon ay kanilang sinuri, bawat koneksyon ay kanilang inalam. Target nila ang gaganaping pre-nuptial party ni Marco at Sofia sa loob ng 2 linggo. Ito ang tamang panahon para ilantad ang lahat. Ngunit bago pa nila tuluyang maisakatuparan ang kanilang plano, isang matinding gulo ang dumating. Nagtatrabaho sila sa kanilang war room sa bahay ni Eliana. Kinokopya nila ang lahat ng mahalagang ebidensya sa isang external hard drive at cloud storage nang biglang sumigaw si Daniel. Eliana, ang mga files. Nawawala ang iba. Nagmadali si Eliana na lumapit sa computer. Tama si Daniel. Maraming files ang nawawala. Mga bank statements mula sa offshore accounts, ang voice recording ng isang testigo, at ang mga litrato ng politiko na nakikipagpalitan ng briefcase. Ang mga ito ay naglalaman ng mga sensitibong impormasyon. Imposible! Sigaw ni Eliana. Kinopya ko na ang lahat sa cloud. Tiningnan ko na rin. Sagot ni Daniel. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa. May nag-access sa accounts mo, Eliana. Hindi lang basta nag-delete. May nag-download. Napaupo si Eliana. Isang malaking bato ang bumagsak sa kanyang dibdib. Pagtataksil. Sino? Sino ang makakagawa nito? Ang tanging mga taong may access sa kanyang computer at alam ang tungkol sa mga files ay siya at si Daniel. Daniel, ikaw ba? Simula ni Eliana. Ngunit hindi niya natapos ang tanong. Hindi ako, Eliana. Giit ni Daniel. Ang kanyang tingin ay matalim. Hinding-hindi ko gagawin yan. Nakuha na sa akin ni Marco ang lahat. Bakit ko pa siya tutulungan? Naniwala si Eliana kay Daniel. Ngunit sino? Sino ang nagtatrabaho para kay Marco? Biglang sumagi sa isip niya ang pangalan ni Attorney Reyes. Ngunit umalis na ito sa kaso. Sino pa? Ang taong tinulungan niya sa simula ng kaso? Ang kanyang dating katrabaho na humingi ng tulong sa kanya sa paggawa ng initial research? Ang isip niya ay naglalaro ng iba't ibang senaryo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito pwedeng mangyari. Ito ang pinakamahalagang ebidensya namin. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, tumunog ang telepono ni Eliana. Isang private number. Kinakabahan. Sinagot niya. Ang boses ni Marco. Puno ng pagtawa at pagmamayabang. Eliana, akala mo ba kaya mo akong talunin? Sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay parang lasok. Hindi mo ba alam na hawak ko ang lahat ng tao?
Hawak ko pati ang mga kaibigan mo, ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Napapikit si Eliana. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Marco. Ang taong yon ay ang kanyang matalik na kaibigan, si Cynthia, na tumulong sa kanya sa pag-organisa ng kanyang mga dokumento noong umpisa. Si Cynthia na palaging nandyan para sa kanya. Ang pagtataksil ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Alam ko na kung sino ang traidor, Marco. Kalmado niyang sabi, kahit na ang puso niya ay parang pinupunit. Tumawa si Marco. Mabuti naman at nakahanap ka ng utak, Eliana. Pero huli na ang lahat. Sa tingin mo, saan ko gagamitin ang mga nakuha ko? Sa press conference ko bukas, Eliana. Ibubulgar ko ang lahat ng kasinungalingan mo. Sisirain kita. Pinatay ni Eliana ang tawag. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding sakit ng pagtataksil. Ang kaibigan niya, ang taong pinagkatiwalaan niya. Eliana, ayos ka lang? Tanong ni Daniel, lumapit sa kanya. Hindi, sagot ni Eliana, umiiling. Hindi ako ayos, pero hindi ito ang katapusan. Lumapit si Daniel, inilagay ang kamay sa balikat ni Eliana. Hindi pa tapos ang laban, Eliana. Huwag kang susuko, magbabayad si Marco. Ipapangako ko sa'yo. Tumingin si Eliana sa labas ng bintana. Umuulan. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga luha ng langit. Ang mundo ay tila nakikisimpatya sa kanyang sakit. Ngunit sa gitna ng sakit at pagkabigo, isang bagong determinasyon ang umusbong. Hindi pa tapos ang laban, Marco. Sisiguraduhin kong magbabayad ka. At sa pagkakataong ito, wala nang magtatago. Hindi na ako papayag na saktan mo pa ako o ang sino mang iba. Hindi hinayaan ni Eliana na bumalot sa kanya ang sakit ng pagtataksil. Sa halip, ginawa niya itong gasolina para sa kanyang paghihiganti. Masakit mawala ng kaibigan, pero mas masakit ang manatili sa kadiliman. Hindi tayo susuko, matatag na sabi ni Eliana kay Daniel habang tinitignan ang nawawalang mga files sa computer screen. Mayroon pa tayong mga backup files at impormasyon. Kailangan lang nating maging mas matalino kaysa sa kanila. Umakyat ang paghanga ni Daniel kay Eliana. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, nanatili itong matatag. Tama ka, Eliana, sabi ni Daniel. Hindi natin kailangan ang mga files na yon para pabagsakin si Marco. Kailangan lang natin ng bagong diskarte, mas matapang, mas diretso. Iminungkahi ni Daniel ang isang bagong plano, mas mapanganib, ngunit mas may potensyal na magtagumpay. Sa halip na dahan-dahan ang paglalantad sa media, diretso nilang atakihin si Marco sa pinakamahalaga nitong pag-aari. Ang kanyang reputasyon at ang kanyang kasal kay Sofia. Ang kasal ni Marco at Sofia ay hindi lang basta kasal, paliwanag ni Daniel. Ito ang pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Ang climax ng kanyang mga panlilinlang, doon natin siya pababagsakin. Sa harap ng lahat ng mga taong pinapahalagahan niya. Ang plano ay simple ngunit delikado. Ilantad ang lahat ng ebidensya ng korupsyon, money laundering, at panlilinlang ni Marco mismo sa prenuptial party. Gagamitin nila ang kapangyarihan ng live streaming at social media para marating ang mas malawak na audience. Noong una, nag-aalangan si Eliana. Masyadong malaki ang risk. Paano kung mag-fail sila? Paano kung balikan sila ni Marco ng mas malupit? Ito lang ang pagkakataon natin, Eliana. Sabi ni Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais para sa hustisya. Gusto ni Marco na manatili kang tahimik. Gusto niya na matakot ka. Ngunit kung lalaban tayo sa pinakapuso ng kanyang kaharian, wala siyang magagawa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting napaniwala si Eliana. Hindi na siya pwedeng magtago. Hindi na siya pwedeng maging biktima. Kailangan niyang lumaban. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang dangal at para sa lahat ng mga taong niloko ni Marco.
Binigyan siya ni Daniel ng iba pang mga impormasyon. Isang sikat na investigative journalist, si Miss Aguilar, na matagal nang gustong ilantad ang mga Montenegro, ngunit walang sapat na ebidensya. Ito ang kanilang magiging tulay sa media. Kung si Miss Aguilar ang makakakuha ng mga ebidensya natin, sabi ni Daniel, hindi na ito madaling tabunan ni Marco. May kredibilidad siya. Nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang pagpaplano. Naging masalimuot ang bawat detalye. Paano nila mailulusot ang mga kamera at audio device? Paano nila masisigurong hindi sila mahuhuli? Paano nila mapoprotektahan ang kanilang sarili pagkatapos? Sa bawat gabi, magkasama silang nagpupuyat, nagtatrabaho ng walang tigil. Sa paglipas ng mga oras, unti-unting naging mas malalim ang koneksyon ni na Eliana at Daniel. Hindi na lang sila mga kasosyo sa paghihiganti. Naging magkaibigan sila, magkasama sa laban. Nakita ni Daniel ang lakas at tapang ni Eliana at nakita ni Eliana ang katapatan at talino ni Daniel. Alam mo, Eliana, sabi ni Daniel isang gabi habang nagkakape sila. Noong una kitang nakita, akala ko isa ka lang sa mga biktima ni Marco. Ngayon, nakikita ko na isa kang mandirigma. Ngumiti si Eliana, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya nagagawa. Salamat, Daniel. Salamat sa pagtulong sa akin na makita ang sarili ko. Ngayon, handa na ako. Handa na siya. Handa na siya para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Para sa gabi ng prenuptial party ni Marco at Sofia. Ito na ang araw, Eliana. Sabi ni Daniel, ang kanyang tingin ay matalim. Lahat ng pagpapahirap mo, babayaran natin ng hustisya. Sa oras na ito, hindi na tayo magtatago. Lalabas tayo sa dilim at haharapin sila ng buong tapang. Malapit na ang malaking araw. 2 gabi bago ang prenuptial party ni Marco at Sofia, bumalot ang matinding kaba at pag-asa kay Eliana. Ang kanyang bahay, na dati ay isang simbolo ng kanyang nakakulong na buhay, ay ngayon ay naging isang himpilan ng misyon. Ang bawat sulok ay may alaala ng kanyang mga paghihirap, ngunit ngayon ay may kasama ng pangako ng kalayaan. Sinubukan ni Eliana ang kanyang isusuot sa gabing iyon. Isang eleganteng cocktail dress, kulay asul, na parang karagatan. Simple, ngunit may dating. Hindi ito para magpaganda. Ito ay para magbigay ng statement. Isang pahayag na siya ay bumalik at mas malakas kaysa dati. Habang tinitignan niya ang sarili sa salamin, bumalik ang mga alaala ng araw na ikinasal sila ni Marco. Ang puting wedding gown, ang mga bulaklak, ang mga pangako. Ang lahat ng yon ay parang isang magandang panaginip na naging bangungot. Ngayon, iba na. Ang asul na damit ay sumasagisag sa kalmado, sa gitna ng unos, at sa lalim ng kanyang determinasyon. Nag-check si Daniel ng mga gadgets na gagamitin nila. Mga miniature cameras, mga audio recorders, at isang device na direktang magpa-livestream sa social media. Ang bawat wire at chip ay maingat niyang sinuri. Ang pagiging detalyado ni Daniel ay nakapagbibigay ng kumpiyansa kay Eliana. Lahat ay handa na, Eliana, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkasabik. Ang network ay secure. Ang mga kamera ay nakatago. Ang ating contact sa media, si Miss Aguilar, ay naghihintay na lang ng ating signal. Ngunit sa gitna ng lahat ng paghahanda, hindi maiwasan ni Eliana na makaramdam ng matinding pagkabahala. Paano kung magkamali sila? Paano kung hindi maging sapat ang kanilang mga ebidensya? Paano kung maging mas malakas pa rin si Marco? Ang daming what-ifs na naglalaro sa kanyang isip. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang mukha ni Marco ay patuloy na lumalabas. Ang Marco na minahal niya at ang Marco na sumira sa kanya. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Isang huling panghihinayang sa nakaraang hindi na maibabalik. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ina. Anak, naririnig ko ang mga balita,
sabi ng kanyang ina. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sana ay hayaan mo na lang. Nakakapagod na. Gusto ko lang na maging masaya ka. Pinigilan ni Eliana ang sarili na umiyak. Mahal niya ang kanyang ina at alam niyang gusto lang nito ang kanyang kapakanan. Ngunit hindi niya pwedeng gawin yon. Hindi niya pwedeng hayaan. Ma, hindi ko po pwedeng hayaan, sabi ni Eliana. Ang kanyang tinig ay matatag. Kung hahayaan ko ito, parang inihagis ko na rin ang sarili kong dignidad. Kailangan ko itong labanan. Nakinig ang kanyang ina. Naiintindihan ko, anak. Mag-ingat ka. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya nag-iisa. May mga taong nagmamahal sa kanya at naniniwala sa kanya. Kinabukasan araw ng party. Nagdaan ang oras ng napakabagal. Sa hapon, dumating si Daniel. Pareho silang nakadamit ng formal, handa para sa laban. Tiningnan ni Daniel si Eliana. Ready ka na ba, Eliana? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Humugot ng malalim na hininga si Eliana. Handa na ako, Daniel. Handa na akong harapin ang aking demonyo. Sumakay sila sa isang sasakyang naghihintay. Habang papalapit sila sa Montenegro Mansion na nakikita na nila mula sa malayo, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Eliana. Ang malaking mansyon ay nagliliwanag, puno ng mga ilaw at tunog ng kasiyahan, parang isang palasyo na nagtatago ng madilim na lihim. Huminto ang sasakyan sa harap ng gate. Bumaba si Eliana. Ang kanyang mata ay nakatingin sa malaking mansyon. Ang kanyang huling bapor, ang kanyang huling paglalakbay patungo sa isang bagong simula. Handa na siyang bumaba at harapin ang kanyang tadhana. Ang Montenegro Mansion ay kumikinang sa ilalim ng ilaw na parang isang hiyas na binuo mula sa kasinungalingan. Bawat sulok ay pinupuno ng tawa, musika at mga usapan ng mga matataas na personalidad. Habang naglalakad si Eliana, papasok sa siksikang ballroom, napansin niya ang unti-unting pagtigil ng mga usapan. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Bitbit niya ang kanyang dignidad, ang kanyang galit at ang kanyang matibay na determinasyon. Ang kanyang asul na damit ay nagbigay sa kanya ng kakaibang aura na parang isang reyna na dumating upang singilin ang kanyang trono. Sa gitna ng ballroom, nakatayo si Marco at Sofia, parehong nakangiti at mukhang perpekto sa kanilang mga eleganteng kasuotan. Ngunit nang makita ni Marco si Eliana, agad na nawala ang ngiti nito. Nagulat ito at may bahid ng takot sa mga mata. Si Sofia naman ay bumulong sa tabi ni Marco. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Nilapitan ni Eliana ang stage kung saan nakatayo si Marco. Ang bawat hakbang niya ay matibay, puno ng layunin. Ang musika ay humina at lalong naging tahimik ang ballroom. Hinawakan ni Marco ang microphone. Ang kanyang mukha ay pilit ng ngumiti. Eliana, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka imbitado. Ngumiti si Eliana, isang ngiting puno ng pait. Imbitado ako, Marco. Imbitado ako ng hustisya at may regalo ako para sa'yo. Bago pa siya makapagsalita, biglang inagaw ni Marco ang microphone. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang. Bago ang kahit ano pa, Eliana, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Mayroon akong mas magandang regalo para sa'yo at para sa lahat ng naririto. Nagulat ang lahat, kabilang si Eliana. Ano ang ginagawa ni Marco? Biglang umilaw ang malaking screen sa likod ng stage. Doon, lumabas ang isang video, isang edited video na nagpapakita kay Eliana sa iba't ibang sitwasyon. Nakikipag-usap sa mga mayayaman na lalaki, may kasamang malaking halaga ng pera at lumalabas sa mga nightclubs. Ang video ay dinagdagan pa ng mga audio clips na gawa-gawa lamang na nagpapakita kay Eliana na sinisiraan si Marco at nagplano na kuhanin ang lahat ng kanyang pera. Ang mga headlines ay lumabas sa screen. Eliana Santos,
ang gold digger na nagpapanggap na biktima, ang madilim na lihim ng dating asawa ni Marco Montenegro. Nagulantang ang mga tao sa ballroom. Narinig ni Eliana ang mga bulungan, ang mga gasp, at ang mga paghuhusga. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ito ang pinakamalaking twist, ang pagbaliktad ng sitwasyon laban sa kanya. Si Daniel, na nakatago sa gilid, ay nagpakita ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan ito. Isang dirty trick na mas malala pa sa inaakala nila. Ngumisi si Marco. Sa tingin mo, Eliana, hindi ko alam ang ginagawa mo? Akala mo ba matatalo mo ako? Ang totoo, matagal ko na itong hinanda. Ikaw ang masisira, hindi ako. Pakiramdam ni Eliana ay nawalan siya ng lakas. Ang lahat ng kanyang paghahanda, ang lahat ng kanyang lakas, ay tila nawala sa isang iglap. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala na lang sa isang iglap? Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabigla, biglang bumalik ang isang flashback. Ang mga salita ni Daniel, huwag kang susuko, magbabayad si Marco. Ang kanyang ina, kailangan mo itong labanan. At ang kanyang sarili, hindi pa tapos ang laban, Marco. Sisiguraduhin kong magbabayad ka. Umigting ang panga ni Eliana. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang manalo si Marco. Tinawagan niya ang kanyang lakas, ang kanyang galit at ang kanyang determinasyon. Tumingin siya kay Marco, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiting hindi takot, kundi puno ng matinding paghamon. Naglakad siya patungo sa stage, diretso kay Marco. Ang bawat hakbang ay parang isang drumbeat na nagpapahayag ng digmaan. Lumapit siya kay Marco at tinitigan ito sa mata. Salamat sa regalong ito, Marco. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngayon, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng sarili kong regalo. Sana ay magustuhan mo. Nagulantang ang buong ballroom sa mga salita ni Eliana. Ang kanyang ngiti ay hindi ngiti ng pagkabigo, kundi ngiti ng isang mandirigma na handang lumaban. Ang hangin ay tila bumigat at lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Kinuha ni Eliana ang isang maliit na remote control mula sa kanyang pitaka. Pinindot niya ito. Biglang nagbago ang imahe sa malaking screen. Ang video ni Marco ay napalitan ng isang live feed ng bank statements mula sa iba't ibang offshore accounts. Ang mga pangalan ng mga kumpanya ni Marco na ginagamit sa money laundering ay dahan-dahang lumabas kasama ang mga transaksyon na milyon-milyon. Kasabay nito, umaling-awngaw sa mga speakers ang mga audio recordings ng mga usapan ni Marco sa kanyang mga kasabwat. Pinag-uusapan ang mga illegal na deals at kung paano lokohin ang mga investor. Ang mga tao sa ballroom ay nagbulungan at ang mga bulungan ay unti-unting lumakas. Ang mukha ni Marco ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi niya inasahan ito. Hindi niya inasahan ang mabilis na reaksyon ni Eliana. Ang mga files na ipinagmamalaki mong nawala, Marco, ay may backup. Sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Hindi mo ako pwedeng sirain sa mga kasinungalingan mo dahil ang katotohanan ang aking sandata. Sa gilid ng ballroom, nakita ni Eliana si Daniel na nagbigay ng isang thumbs up. Si Miss Aguilar, ang investigative journalist, ay nakatayo sa likod. Hawak ang kanyang telepono at nagla-livestream sa social media. Ang kanilang plano ay umandar. Hindi pa tapos si Eliana. At mayroon pa akong isang regalo, sabi niya, habang tumitingin kay Sofia Ramirez na ngayon ay nanginginig na sa takot. Muling nagbago ang screen. Ngayon, isang video recording ang lumabas. Ito ay isang secretly recorded video ni Sofia na nakikipag-usap sa isang associate ni Marco. Sa video, malinaw na maririnig ang pag-amin ni Sofia na alam niya ang tungkol sa mga iligal na gawain ni Marco at kung paano niya tinulungan itong itago ang mga ebidensya
para sa kanyang sariling kapakanan. Ang kanyang mga salita ay nagbunyag na hindi lang siya isang inosenteng biktima, kundi isang kasabwat. Ikaw, Sofia, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Pinili mong maging bahagi ng kasinungalingan sa halip na tumayo para sa tama. Hindi ka biktima, Sofia. Kasabwat ka. Nagulantang ang lahat. Ang mga Montenegro ay nabigla. Ang ama ni Marco, si Don Ricardo, ay halos himatayin sa kanyang upuan. Ang kanilang imperyo ay guguho na. Si Marco, sa matinding galit, ay sinubukang agawin ang remote control kay Eliana. Ngunit mabilis na hinarang siya ni Daniel. Nagkaroon ng kaunting gulo, ngunit agad na napigilan ni Daniel si Marco. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating ang mga pulis. Sa pangunguna ng isang chief investigator, dumiretso sila kay Marco. Marco Montenegro, Sofia Ramirez. Sabi ng investigator, ang kanyang boses ay matatag. Kayo ay inaresto para sa money laundering, fraud, at conspiracy to commit fraud. May karapatan kayong manahimik. Anumang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang kinakabitan siya ng posas. Nagpakawala siya ng isang malakas na iyak. Samantala, si Marco sa matinding galit ay tumingin kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi, isang banta na mas malala pa sa mga nauna. Ngunit si Eliana ay hindi na natakot. Tinitigan niya si Marco. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi itong ngiti ng paghihiganti. Ito ay nangiti ng tagumpay. Ngiti ng kalayaan. Ngiti ng isang babaeng nakalaya na sa kadena ng kanyang nakaraan. Habang inilalabas ang mag-asawa, nakarinig si Eliana ng palakpakan. Hindi ito palakpakan para sa paghihiganti, kundi palakpakan para sa katotohanan at para sa tapang ng isang babae na nanindigan para sa kanyang sarili. Ang balita ay kumalat ng mabilis. Mas mabilis pa sa apoy na sumusunog sa kagubatan. Umagang-umaga pa lang, binalot na ng mga news vans ang labas ng Montenegro Mansion. Ang bawat pahayagan ay may headline tungkol sa pagbagsak ng Montenegro Empire. Ang mga social media feeds ay puno ng mga hashtags na nagbabanggit kay Eliana at sa kanyang tapang. Si Daniel Chua na nakaupo sa opisina ni Eliana ay tinitignan ang kanyang telepono. Ang mga messages at calls ay walang tigil. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, ngunit may kasama ring kapayapaan. Nagawa natin, Eliana, bulong niya sa sarili, habang tinitignan ang isang news report na nagpapakita kay Marco at Sofia na nakaposas, ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Sa wakas, nabigyan ka ng hustisya. Hindi lang si Eliana ang nabigyan ng hustisya. Si Daniel din. Ang pagbagsak ni Marco ay nangangahulugan din ng pagpapawalang sala sa kanyang pangalan. Ang kanyang mga dating kasosyo sa negosyo ay nagpahayag ng suporta. Ang kanyang pamilya, na matagal nang nahihiya sa kanya, ay muling lumapit. Kinabukasan, nagkaroon ng press conference si Eliana. Hindi siya nagpakita ng galit o puot. Sa halip, kalmado siyang nagbahagi ng kanyang kwento mula sa sakit ng panlilinlang hanggang sa kanyang pagbangon. Hindi ko ito ginawa para sa paghihiganti, sabi ni Eliana sa mga reporters. Ang kanyang boses ay matatag. Ginawa ko ito para sa katotohanan, para sa lahat ng mga biktima ng panlilinlang at para sa bawat babae na nawalan ng boses. Sana ay maging inspirasyon ito upang lumaban para sa kanilang dangal. Ang kanyang mga salita ay umantig sa puso ng maraming tao. Mula sa isang dating anino, naging isang simbolo si Eliana ng lakas at pag-asa. Samantala, sa isang selda, nakita ni Daniel ang isang larawan ni Marco at Sofia. Ang dalawang dating mapagmalaki ay ngayon ay mukhang basahan. Ang Montenegro Empire ay gumuho na. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang kanilang mga bank accounts ay frozen.
at ang kanilang mga koneksyon ay tumalikod. Ang mga politiko na konektado kay Marco ay nagsimulang magkaroon ng mga problema sa batas. Naramdaman ni Daniel ang kapayapaan. Ang matagal na niyang hinintay na hustisya ay dumating na. Sa gabi, nagkita sina Eliana at Daniel sa isang tahimik na restaurant. Ngayon, iba na ang kanilang usapan. Hindi na tungkol sa ebidensya o plano, kundi tungkol sa kinabukasan. "Salamat, Daniel," sabi ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka," ngumiti si Daniel. "Salamat din, Eliana. Tinulungan mo akong makita na may hustisya pa sa mundong ito. Tinulungan mo rin akong maghilom." Sa kanilang pag-uusap, hindi maiwasan ni Daniel na mapansin ang kakaibang kislap sa mga mata ni Eliana. Hindi na ito ang kislap ng galit, kundi ng kapayapaan. Ngayon, nakita niya ang isang bagong Eliana, isang Eliana na malaya. "Eliana?" tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. "Ano na ang susunod mong gagawin? Ngayon natapos na ang lahat." Tumingin si Eliana sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. "Gusto kong magsimula ulit, Daniel. Malayo sa lahat ng ito. Gusto kong hanapin ang sarili ko at kung ano talaga ang gusto ko sa buhay." Naramdaman ni Daniel ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang paghanga niya kay Eliana ay tila lumalalim. Hindi lang ito paghanga sa kanyang tapang, kundi sa kanyang pagkatao. Ngunit alam niya na kailangan nitong maging malaya. "Kung ano man ang desisyon mo, Eliana," sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng suporta. "Nandito lang ako para sa'yo." Pagkatapos ng matinding labanan, nagpasya si Eliana na iwanan ang lahat ng ingay at kaguluhan ng syudad. Ang bawat sulok ng Metro Manila ay may alaala ng kanyang nakaraang sakit at paghihirap. Kailangan niya ng bagong simula, isang lugar kung saan niya matatagpuan ang kapayapaan. Nang araw na yon, sumakay siya sa kanyang kotse, kasama ang ilang mahahalagang gamit at ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang destinasyon, isang maliit na baybayin sa isang malayong probinsya, malayo sa mga mata ng publiko. Habang nagmamaneho siya, napansin niya ang unti-unting pagbabago ng tanawin. Mula sa matatayog na gusali, napalitan ito ng malawak na bukirin, mga puno, at sa huli, ang asul na dagat. Ang sariwang hangin ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib, na parang nililinis nito ang lahat ng bigat na kanyang pinapasan. Nang makarating siya sa kanyang bagong tahanan, isang maliit na bahay na malapit sa dagat, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa. Simple lang ang bahay, ngunit malinis at komportable. Dito niya sisimulan ang kanyang bagong buhay. Sa mga sumunod na araw, ginugol niya ang oras sa pag-aayos ng kanyang bahay. Nagtanim siya ng mga bulaklak sa bakuran, nagpinta ng mga dingding, at inayos ang mga kasangkapan. Ang bawat pagbabago ay parang isang pagpapagaling sa kanyang sarili. Mula sa isang bahay na puno ng sakit, ginawa niya itong isang tahanan na puno ng pag-asa. Araw-araw, lumalabas si Eliana at naglalakad sa tabing dagat. Hinahayaan niya ang malamig na hangin na hipuin ang kanyang balat at pinanonood ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Sa bawat paghampas ng alon, tila nililinis nito ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang isip ay hindi na puno ng galit o puot, kundi ng kapayapaan. Naalala niya ang mga salita ni Daniel tungkol sa paghihilom. At ngayon, nararamdaman niya ito, ang pagpapatawad sa sarili at sa nakaraan, ang pagtanggap sa mga nangyari, at ang pagtingin sa hinaharap. Isang hapon, habang nakaupo siya sa buhangin, tumawag si Daniel. "Kumusta ka na, Eliana?" tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang ako, Daniel," sagot ni Eliana. Ngumiti. "Tahimik dito, parang langit." Kinuwento niya ang kanyang bagong buhay, ang kanyang mga halaman, ang kanyang paglangoy sa dagat,
at ang kanyang mga bagong kaibigan sa bayan. Kinuwento naman ni Daniel ang tungkol sa kanyang bagong trabaho at kung paano siya muling bumangon sa kanyang karera. "Masaya ako para sa'yo, Daniel," sabi ni Eliana. "Mas masaya ako para sa'yo, Eliana," tugon ni Daniel. "Alam kong matagal mong hinintay ang kapayapaang iyan." Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Eliana ang isang kakaibang emosyon. Hindi na ito kalungkutan o pag-iisa, kundi isang uri ng pagpapahalaga sa mga taong tumulong sa kanya, sa mga aral na natutunan niya, at sa kanyang sarili. Ngumiti siya. Hawak ang isang seashell na kanyang napulot. Ang buhay ay parang seashell. Mayroong mga bagyo, mayroong mga pagsubok, ngunit sa huli, ang ganda ay nananatili. Pagsikat ng araw, nakaramdam siya ng matinding kalayaan. Kalayaan mula sa sakit, kalayaan mula sa galit, at kalayaan upang magsimula ulit. Bigla, habang nakatingin siya sa abot tanaw ng dagat, may nakita siyang isang figura na naglalakad sa malayo. Papalapit ito. Ang kanyang puso ay bumilis. May bahid ng pagtataka at kaba. Sino yon? At bakit ito papalapit sa kanya? Habang papalapit ang figura, unti-unting luminaw ang kanyang anyo. Hindi na kailangan pang magtanong si Eliana. Kilala niya kung sino ito. Si Daniel, ang kanyang matalik na kaalyado, ang kanyang kasama sa digmaan, ang kanyang kaibigan. Nakatayo si Eliana sa tabing dagat habang lumalapit si Daniel. Ang kanyang mukha ay may ngiti. Hindi ito ang nangiti ng isang mandirigma, kundi ngiti ng isang taong may kapayapaan. "Daniel?" sabi ni Eliana. May bahid ng pagtataka sa kanyang boses. "Anong ginagawa mo rito?" "Bumisita lang," sagot ni Daniel habang tumatayo sa tabi niya at tumitingin sa malawak na dagat. "Miss na kita sa opisina, kaya naisip kong puntahan ka rito." Ngumiti si Eliana. Isang tunay na ngiti. Ang kanyang puso ay naramdaman ang isang kakaibang init. Hindi ito ang pag-ibig na alam niya noon, kundi isang bagong uri ng koneksyon na binuo sa pagtitiwala, paggalang, at mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. "Ang ganda rito," sabi ni Daniel. "Kapayapaan. Ito ang hinahanap mo." "Oo," sagot ni Eliana. "Sa wakas, nahanap ko na. Hindi lang kapayapaan sa labas, kundi sa loob din." Nag-usap sila ng matagal tungkol sa buhay, sa mga nangyari, at sa mga pangarap. Kinuwento ni Eliana ang kanyang mga natutunan sa pagiging malaya, kung paano niya natutunan na mahalin ang sarili, at kung paano niya natuklasan ang kanyang tunay na lakas. "Naalala mo, Daniel, noong una tayong nagkita?" tanong ni Eliana. Puno ako ng galit at takot. "Oo," sabi ni Daniel. "At ako naman, puno ng puot at paghihiganti. Pero tinulungan mo akong makita na hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon." Tiningnan ni Daniel si Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Eliana, ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Salamat sa pagiging inspirasyon." Nagkaroon ng sandaling katahimikan habang magkasama silang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel, pula at lila. Ang tunog ng mga alon ay parang isang lullaby. Naramdaman ni Eliana ang pagiging malaya. Malaya mula sa nakaraan, malaya mula sa sakit, at malaya upang mahalin muli. Hindi na niya kailangan ng isang marko sa kanyang buhay. Ang kanyang kaligayahan ay nasa kanya na. "Daniel," sabi ni Eliana, "masaya ako na narito ka." Tumingin si Daniel kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Masaya ako na narito ako, Eliana. Masaya ako na makita kang masaya." Nagdikit ang kanilang mga kamay at naramdaman ni Eliana ang init na bumabalot sa kanya. Hindi ito biglang pag-ibig, kundi isang dahan-dahang pag-usbong ng isang bagay na mas malalim, mas totoo. Ang kanilang paglalakbay ay nagtapos sa isang bagong simula, isang pangarap sa dalampasigan
kung saan ang kalayaan, kapayapaan at isang bagong uri ng pag-ibig ay posible. Magkasama silang nanood sa paglubog ng araw, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Alam ni Eliana na ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na isusulat niya ng walang takot at ng buong pagmamahal sa sarili.